Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nalaman ni Sheena mula sa kanyang ina na inatake na naman sa puso si Tito Oli at nakakonfine uli ito sa ospital. Kinagabihan, pagdating niya sa apartment, sinalubong siya ng masiglang tinig ni Wendy. "Guess what, Sheena?" Bahagya siyang napakunot noo. "Nanalo ka sa loto?" Tumawa ito ng mahina. "No, not that one." Pasalampak na naupo siya sa sofa. "Ano nga? Sabihin mo na agad, no?" "May bumili kaninang hapon sa butika na Zeus ang pangalan. Ang gwapo niya, Sheena." Pumabog ang dibdib niya sa pagkarinig sa pangalang iyon. Kumusta na nga kaya si Zeus? Hindi niya alam, pero parang biglang nagka-interes siya sa binata. O nagigilty pa rin ba siya hanggang ngayon dahil sa masakit na salitang sinabi niya rito nang huli silang magkita? Umupo si Wendy sa tabi niya. "Nang maalala ko na Zeus din ang pangalan ng lalaking nakilala mo noon, agad na akong nagtanong sa kanya. Tinanong ko kung kilala ka niya. Sabi niya, oo raw. Kaya hayon, naging close kami kahit saglit lang. Siya nga ang nagkusang humingi ng number ko eh. Ibinigay ko naman agad. Hi, Sheena! Ang gwapo pala niya! As in! Bumili siya ng gamot sa butika ninyo?" "Oo, may sakit daw kasi ang tito niya." Napatango siya. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng paninibugho kay Wendy sa ikinikwento nito. Bakit ganoon? Ano ba ang pakialam niya kung kinikilig si Wendy kay Zeus? Saglit siyang nag-isip. Wednesday pala ngayon na. Ang sabi kasi niya noon, every weekend lang siya pumupunta rito sa Batangas. Well, I don't know. Yan ang isa sa tatanungin ko kapag nagkita uli kami. Sinabi kasi niya na kung may time siya ay yayayain niya akong kumain sa labas. Baka raw kasi abutin siya ng ilang araw pa dito sa Batangas. Biglang kumirot ang kanyang puso sa huling sinabi ni Wendy. Nagsiselos na ba siya? No way! Hanggang sa paghiga niya sa kama ay laman pa rin ng kanyang isip ang pagkakakilala ni Zeus at Wendy. Sa bawat pagbukas ng gwardya sa glass door ng restaurant ay napapatingin doon si Sheena. Para lamang madismaya kapag ibang tao ang nakikita niyang pumapasok at hindi si Zeus. Aminado siya na mula nang malaman niya kay Wendy na nasa Batangas si Zeus. Hindi niya alam pero lihim siyang umaasam na pumunta ito sa restaurant para mangumusta o kaya ay kumain. Bumuntong hininga siya. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Ibig sabihin ba niyon ay unti-unti na siyang nagkakagusto kay Zeus? Oh no! Kasalukuyan siyang nagdi-dinner kasabay si Abby nang makatanggap siya ng text message mula kay Wendy. Sheena, niyaya ako ni Zeus na mag-dinner sa labas. Dito na ako car niya at paalis na kami. Baka gabihin ako ng uwi. Halos mabulunan siya sa nabasa. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng ganang kumain. Sina Wendy at Zeus magdi-dinner sa labas. Naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang puso. Hindi matanggap ni Sheena na malapit na sa isa't isa sina Wendy at Zeus. Pero syempre, hindi niya iyon magagawang aminin kay Wendy. Lalo pa at nasabi na niya noon sa kaibigan na wala siyang interes kay Zeus. Na hinding-hindi na siya magpapaligaw pa sa ibang lalaki pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Dexter. Bukas ng gabi ay dadalaw si Zeus dito, Sheena. Ani Wendy. She tried to smile. Mabuti naman kung ganoon, sabi lang niya. Umalukip-kip ito. Mabuti na lang at nakilala ko si Zeus. Alam mo bang mula nang maging close kami, nakakalimutan ko na kahit sandali ang problema ko kay Mommy. Gumagaan ang pakiramdam ko at parang wala akong kaproblema kapag kasama ko siya. Tumango na lang siya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kalooban,
ay parang punyal na sumasaksak paunti-unti sa kanyang puso ang mga sinabi nito. Kumusta na ang tito niya? Naitanong na lang niya. Nakalabas na ng ospital, pero hindi pa muna babalik si Sus sa Maynila. Baka nga raw aabutin pa siya ng 1 buwan dito. Gusto niya kasing mabantayan ang tito niya. Tumangon na lang siya. Dahil alam ni Sheena na ng gabing iyon dadalaw si Sus kay Wendy sa apartment, sinadya niyang wag munang umuwi. Sa restaurant muna siya nagpalipas ng oras. Hindi ka pa ba uuwi, Ma'am Sheena? Tanong ni Abby sa kanya. Umiling siya. Dito muna ako. Mamayang 11:00 na ako uuwi. Ganoon nga ang ginawa niya. Siguro naman ay nakaalis na si Zeus ng oras na iyon. Pero labis ang pagkagulat niya nang makita ang pulang BMW na nakaparada sa labas ng gate nila. Natatandaan niya ang kotseng iyon ni Zeus. Ibig sabihin ba ay naroon pa ito sa apartment? Pagpasok niya sa loob ng bahay, naabutan niya sina Wendy at Zeus sa sala. Magkatabing nakaupo ang mga ito sa sofa. Pakiramdam niya ay piniga ang puso niya sa nakitang closeness ng dalawa. Hi Sheena! Nakangiting bati ni Wendy. Pilit na pinasigla niya ang tinig. Hello! Napilitan siyang tumingin kay Zeus. Napuna niyang medyo pumayat ito, pero malakas pa rin ang dating nito sa kanya. Napilitan na rin siyang batiin ito. Hi Zeus! Hello Sheena! Tugon ni Zeus sa casual na tinig. Bahagyang ngiti lang ang sumilay sa mga labi nito. Nasaktan siya sa malamig na pakikitungo nito sa kanya. Maiwan ko muna kayong dalawa dyan. Magpapalit lang ako at medyo namamanhid na ang mga paa ko sa sapatos ko. Okay, tugon ni Wendy. Nang makapasok sa loob ng kanyang kwarto, pabagsak na umupo siya sa gilid ng kama. Pinakiramdaman niya ng matagal ang kanyang sarili. Ano ba itong nararamdaman ko? Attracted na ba ako kay Zeus? Pero bakit ngayon ko lang ito naramdaman? Bakit ngayon kung kailan unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Wendy kay Zeus? Madaling araw na pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Si Zeus ang naging laman ng kanyang isip. Sa unang pagkakataon mula na magkahiwalay sila ni Dexter, nagka-interes uli siya sa isang lalaki. Bahagya siyang napaigtad nang marinig ang pagtunog ng kanyang cellphone. Napakunot noo siya. Sino naman kaya ang tatawag sa kanya sa 10 oras ng gabi? Bumangon siya at kinuha ang cellphone niya sa ibabaw ng tokador. Napamulagat siya na makita ang pangalan ni Zeus sa screen. Matagal bago niya yun sinagot. Hello? Sorry to disturb you. Anang malamig na tinig ni Zeus mula sa kabilang linya. Para bang may halong pagod at galit ang tinig nito. Ngayon, alam ko na kung bakit ayaw mo magpaligaw sa iba. Dahil ang lalaking minahal mo at nakatakda ng maging asawa ay tinalikuran ka. Ayaw mo na magpaligaw dahil obvious na kinamumuhian mo na ang mga lalaki ngayon. Naumid ang kanyang dila sa narinig. Naisip niya na malamang na nagkwento rito si Wendy tungkol sa nakaraan niya. Nakaramdam siya ng pagkainis kay Wendy. Umiral na naman ang pagkamadaldal ng kaibigan niya. Pati ba naman siya ay nagawa nitong ichismis sa ibang tao? Humugot siya ng malalim na hininga. Pero bago pa man siya makapagsalita, ay nagsalita uli si Zeus. 2 long years and still, nariyan pa rin sa puso mo ang sakit na yon, Sheena? No, you're wrong, sabi niya. Saglit ng tigilan ito. Does that mean na nakalimutan mo na ang lalaking yon? Yes. Good. Ibig bang sabihin niyan ay handa ka nang buksan ang puso mo para sa iba? No, I won't allow any man to get near me again, Zeus. Never. Napipilan ito. Nang muli magsalita ay nagpaalam na ito. Nahiga na uli siya sa kama. Pumikit siya ng mariin. I can feel it. May feelings na ako sa iyo, Zeus. Pero pipilitin kong sikilin ang nararamdaman kong ito. I'm sure I can manage. I'm really sure of it. I think I'm in love with Zeus, Sheena. Nagniningning ang mga matang sabi ni Wendy habang nagkakape sila sa kusina.
Naumid ang kanyang dila kaya hindi agad siya nakapagsalita. Feeling ko nga ay maiiyak ako nang i-text ni Zeus sa akin kagabi na luluwas siya sa Maynila mamayang hapon. Bibisitahin daw muna niya ang business niya roon. Mga 2 araw daw siya roon. God! Feeling ko, ang 2 araw na pagkawala niya ay katumbas ng 2 taon. Pilit na pinasigla niya ang tinig. Hayaan mo na, 2 araw lang naman at magkikita na uli kayo. Tinitigan siya ito ng matagal. Sheena, tell me, hindi mo ba talaga gusto si Zeus? Wala ka ba talaga nararamdaman kahit kaunting attraction sa kanya? Nag-iwas siya ng tingin dito. Sinabi ko na sa'yo na problema lang para sa akin ang mga lalaki, di ba? Bumuntong hininga ito. But for me, Zeus is a good man. Girl na girl ang feeling ko kapag kasama ko siya. Although, hindi pa man siya nagpaparamdam ng kahit ano sa akin, maghihintay pa rin ako. Pasasaan ba at baka magsabi na siya ng I love you sa akin? Kinikilig na pinagsalikop nito ang 2 kamay. Hanggang sa restaurant ay dala niya sa dibdib ang pagtatapat ni Wendy tungkol sa damdamin nito para kay Zeus. Kakayanin kaya niya kapag dumating ang panahon na maging magkasintahan na sina Wendy at Zeus? Kakayanin din kaya niya kapag nakita niya ang mga ito na sweet sa harap niya? Dumating sa restaurant ang mga magulang ni Sheena. Katatapos lang niya noong mag-lunch kasabay si Abby. Sinalubong niya ang mga ito. Umupo sila sa isang mesa sa gawing dulo. Sumama ka sa amin ngayon, Sheena, sabi ng kanyang ama. Napakunot noo siya. Sumama saan? Sa bahay ni Ollie. Hindi siya nakaimik. Dinagsa ng matinding kaba ang kanyang dibdib. Bakit po? Huminga ito ng malalim. Tinawagan niya ako kaninang umaga. Sinabi niya sa akin na pumunta ako ngayon sa bahay niya. Kasama ka at ang mama mo. Napalunok siya. Kinabahan ako bigla. Aniya, bakit kailangan kasama pa po ako? Gusto ka rin daw kasing kausapin ni Ollie ng masinsinan anak. Na kayong 2 lang. Sagot ng kanyang ina. Nag-ayos agad siya at nagbili na lang sa kanyang mga staff. Patungo na sila sa bahay ni Tito Ollie sakay sa kotse ng kanyang ama. Halos 15 minuto lang ang ibiniyahe niya bago nakarating sa malaking bahay ni Tito Ollie. 2-story iyon na halatang bagong tayo lang at may malawak na bakuran. Isang middle-aged na babae na medyo may katabaan ang nagpapasok sa kanila. Katulong umano ito roon ayon sa kanyang ina. Lumeng, siya pala si Sheena, ang anak namin ni Manny. Anang kanyang ina. Ninitian niya si Lumeng. Kumusta ka, Sheena? Mabuti naman po, tugon niya. Ang ganda mo namang dalaga. Kiming ngumiti siya. Sinamahan sila ni Lumeng sa kwarto ni Tito Ollie sa ikalawang palapag. Nadatnan nila na nakahiga si Tito Ollie sa malaking kama nito. Ngumiti agad ito pagkakita sa kanila. Kumusta ka na, Sheena? Bati nito sa kanya. Mabuti naman po, Tito Ollie, tugon niya. Kumusta na rin po kayo? Medyo okay na, tugon nito. Bumangon ito at inakay sila sa receiving area na nasa gawing dulo ng kwarto nito. Pinaupo sila nito roon. Nagkwentuhan muna sila ng matagal ng kung ano-ano lang naman. Okay lang ba sa inyo na mag-usap muna kaming 2 ni Sheena? Maya-maya ay sabi ni Tito Ollie sa kanyang mga magulang. Tumango agad ang mga ito. Doon muna kami sa sala sa ibaba. Anang kanyang ama. Tumango si Tito Ollie. Nang silang 2 na lang ang naroon ay sumeryoso na ang tinig ni Tito Ollie. Sheena, alam mo na ang tungkol sa pagkakautang ng papa mo sa akin. Nag-aatubiling tumango siya. Ang sabi ni Manny, hindi niya ako mababayaran agad. At inamin niya rin sa akin na hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera na pambayad sa akin. Tumango siya. Totoo po yun, Tito Ollie. Tanging ang restaurant na lang ang natitira sa amin. Huminga ito ng malalim. Yes, I know that. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Kapag kuwan, ay ito ang unang nagsalita.
Pinapunta kita rito dahil nagkataong wala rito ang pamangkin ko. If not, hindi kita makakausap ng maayos. Nananatili lang siyang nakikinig sa sinasabi nito. May proposisyon akong ilalahad sa iyo, Sheena. At sana ay magustuhan mo. Ano po yun, Tito Oli? Since hindi mababayaran ng papa mo ang pagkakautang niya sa akin, gusto kong humingi ng ibang kapalit. Naumid ang kanyang dila. Kapalit na ano po? Now, let me begin with this. May isa akong pamangkin. His name is Drew. Matanda siya sa iyo ng ilang taon. Uli lang lubos na siya. Magkasabay na namatay ang kanyang mga magulang sa isang car accident. At dahil ako na lang ang natitirang kapatid ng kanyang ina, ako ang nag-aruga kay Drew. He was 5 years old at the time. Since wala ako sariling pamilya, itinuring ko na siyang anak at itinuring na rin niya ako bilang tunay na ama. Nang makatapos siya ng pag-aaral sa kolehiyo, siya na ang pinag-manage ko sa business ko until now. Ang problema ko ngayon ay wala pa siyang girlfriend at gusto ko sana ay magkaroon na siya ng asawa sa lalong madaling panahon. Lalo pa at hindi gumaganda ang kalusugan ko. Ayoko namang mamatay na lang na walang nakikitang apo. Oh, how I like to have a grandchild, Sheena. Mahilig kasi ako sa bata noon pa. Bakit po hindi kayo nag-asawa noon, Tito Oli? Naisatinig niya. Napailing ito. Ang una at huling girlfriend ko ay namatay sa sakit na leukemia. Labis kong dinibdib ang nangyaring yun. Nagbabalak pa naman na sana kaming magpakasal noon. I really loved her so much. Ipinangako ko sa harap ng kanyang puntod noon na hindi na ako iibig sa iba. Na siya lang ang mananatiling nasa puso ko. Tinupad ko iyon. Hanggang ngayon ay wala akong ipinapalit na ibang babae sa puso ko. At alam mo bang kamukha mo ang dati kong girlfriend, Sheena? Ho? Nasambit niya. He smiled at her. Oo, kaya nga magaan agad ang loob ko sa'yo nang una pa lang kitang makilala noon sa bahay ninyo. Halos carbon copy mo nga siya eh. Hindi niya alam kung ano ang itutugon. Sumeryoso uli ang mukha nito. Now, back to Drew. Like what I told you, gusto kong magkaroon na siya ng asawa at anak. At ang babaeng gusto kong mapangasawa niya ay ikaw, Sheena. Halos mayanig siya sa narinig. Siya ang gusto nitong mapangasawa ng pamangkin nito? Matagal bago niya nagawang ibuka ang bibig. Tito Oli, bakit naman po ako? Tulad ng sinabi ko, magaan ang loob ko sa iyo noon pa. And I'm fond of you dahil kamukha mo ang dati kong girlfriend. Tiyak na magiging maganda at gwapo ang magiging mga anak ninyo. Matagal na natahimik siya. Hindi niya alam ang isasagot dito. Kakayanin ba niyang magpakasal sa isang lalaking hindi naman niya gusto? Sa isang lalaking hindi pa niya nakikita? Bumuntong hininga siya. Hindi ko po alam ang sasabihin, Tito Oli. Umayon ka na lang, Sheena. Nangungumbinsi ang tono nito. Hindi ka magsisisi kung ang pamangkin ko ang mapapangasawa mo. He's a nice man. Guwapo pa. Maraming babae ang nagkakagusto sa kanya pero pihikan siya sa babae. At kapag pumayag ka, hindi ko nasisingilin si Manny sa pagkakautang niya sa akin. Ibabalik ko na ng buong buo ang bahay ninyo and we'll call it quits. Napalunok siya ng sunod-sunod. I will give you a week para pag-isipan ang bagay na ito, Sheena. After a week, kailangang malaman ko ang desisyon mo. Matagal bago siya tumugon. Sige po, Tito Oli. Abangan ang susunod na kabanata.